pinag-uusapan ay Middle East, Israel at peace processes, natural na para sa maraming Kristiyano ay napapasok agad ang Bible prophecy discussion. Sa kasulatan kasi, ang rehiyong ito ay may mahalagang papel sa mga hula tungkol sa hinaharap. Halimbawa, sa Daniel 27, binabanggit ang isang covenant na may kinalaman sa Israel na sa ilang interpretasyon ay inuugnay sa end times scenario. Sa Zacarias 12 hanggang 14, inilarawan ang mga bansang tumitingin sa Jerusalem, at sa Ezekiel 38 hanggang 39, may larawan ng international na tensyon sa rehiyon. Kaya tuwing may multinational agreements o peace plans sa gitnang silangan, nagiging sentro ito ng prophecy discussions. Ngayon, maraming nagtatanong kung may koneksyon ba ito sa tinatawag na Third Temple. Sa Biblia, ang konsepto ng templo sa huling araw ay lumilitaw sa mga talata tulad ng Daniel 27, kung saan binabanggit ang pagtigil ng sakripisyo, at sa ikalawang Tesalonica 2, 3 hanggang 4, kung saan inilalarawan ang isang figura na umuupo sa templo ng Diyos at nagpapakilalang siya ay Diyos. Sa Revelasyon 11, versikulo 1 hanggang 2, may larawan ng isang templong sinusukat. Dahil dito, tuwing may geopolitical developments sa Israel, may mga agad na nagtatanong kung may kinalaman ba ito sa future temple scenarios. Pero mahalagang maging tapat sa kung ano lang talaga ang sinasabi sa video. Sa mga pahayag na ipinapakita, walang binabanggit tungkol sa Jerusalem worship sites, walang temple reconstruction projects, at walang relihiyosong covenant. Ang tinatalakay ay Gaza redevelopment, governance, security, at regional cooperation. Kaya kung titingnan natin ito ng direkta, wala pa tayong sapat na base upang sabihing may specific Third Temple agenda sa mga salitang iyon. Gayunpaman, may tinatawag tayong thematic overlap. Ang mga salitang peace, international cooperation, rebuilding after war, at security frameworks ay mga konseptong madalas ding lumilitaw sa prophecy discussions. Hindi dahil pareho ang konteksto, kundi dahil pareho ang rehiyon. Sa Isaias 58, 12 at Amos 9, 14, binabanggit ang muling pagtatayo ng mga wasak na lungsod. Sa Biblia, ito ay inilalarawan bilang gawain ng Diyos para sa kanyang bayan, samantalang ang nasa video ay inihaharap bilang political at economic initiative ng mga bansa at pribadong sektor. May mga nagsasabi online na ito raw ay bahagi ng mas malalim na plano o may kinalaman sa Antichrist figure. Pero kapag inihambing natin ang biblical description ng Antichrist sa ikalawang Tesalonica 2 at Revelation 13, makikita natin ang malinaw na markers: global authority, religious self-exaltation, persecution, at demand for worship. Ang mga elementong ito ay hindi makikita sa mga pahayag na pinapakita sa video. Ang nakikita natin ay diplomatic language, hindi apocalyptic proclamation. Kaya sa puntong ito, ang pinaka-responsabling pagbasa ay ito. May ilang tema sa video na kahawig ng mga paksa sa Bible prophecy, lalo na dahil ito ay may kinalaman sa Israel at regional peace. Ngunit wala pang direktang ebidensya upang sabihin na ito ay katuparan ng mga talatang tungkol sa Third Temple o Antichrist. Ang koneksyon ay nasa antas ng possibility at observation, hindi pa sa antas ng fulfillment. Habang patuloy nating pinapanood ang mga developments sa Middle East, mahalagang tandaan ang sinabi sa Mateo 24, talata 6, kung saan binabalaan tayo ni Jesus tungkol sa mga digmaan at balita ng digmaan, at sinabing hindi pa agad ang wakas. Mayroon ding paalala sa unang Tesalonica 5:21, subukin ninyo
ninyo ang lahat ng bagay. Panghawakan ninyo ang mabuti. Ang ganitong posture ay hindi takot, hindi hype, kundi mapanuri at nakaugat sa kasulatan. Kung sakaling sa hinaharap ay may mga opisyal na pahayag tungkol sa templo, relihiyosong covenant o worship-related governance, doon magiging mas makabuluhan ang mas malalim na prophecy analysis. Pero sa ngayon, base sa mga sinasabing plano sa video, ang mas tamang paglalarawan ay isang political reconstruction effort na may international backing na maaaring bantayan sa liwanag ng scripture pero hindi pa maaaring ituring na prophetic milestone. Kaya sa vlog na ito, ang layunin natin ay hindi mag-label ng tao, hindi mag-panic at hindi rin mag-dismiss ng prophecy. Ang layunin ay ihiwalay ang malinaw na sinabi mula sa mga haka-haka at gamitin ang Biblia bilang lente sa pag-unawa sa mga pangyayari sa mundo.